What's up guys? Welcome back to my YouTube channel! Yay! So, I don't know kung meron pang mga nanonood dito naman nakasubscribe dati sa YouTube channel na to. Maybe some of you are galing sa Facebook page ko, or baka yung iba sa inyo ay galing sa TikTok contents ko. Baka yung iba sa inyo nasalubong ko sa Instagram. I don't know where you guys are from, but I'm really happy and glad that you guys are here to watch this first video again. Pre-pandemic pa gumagawa na talaga ako ng mga videos, pero for some reason hindi ko talaga siya mapanindigan. Recently na-realize ko na I want a very chill environment. I want a very slow-paced environment. Ayoko na nung parang lagi akong in competition. I just want to take and live this life as it is in this moment. Baka yung iba sa inyo na galing sa ibang platforms kung saan ninyo ka nakita yung manibago. Kasi nga, usually nga kasi mga ibang ginagawang content sa ibang platforms are all comedic forms. The reason bakit ako gumawa ng ganitong klaseng content is actually because gusto ko nang mag-transition sa kung sino talaga si Gray Ramos. Kung sino talaga yung pinapanood ninyo. It's not that I'm saying na hindi naman ako talaga yung pinapanood ninyo or pinipeke ko kayo all this time. It's just that sometimes it's so hard na, alam mo yun, may mga down moments ka rin or may mga moments ka rin sa buhay na parang gusto mong i-embrace yung sadness or gusto mong maging vulnerable, ganyan. Pero you just have to keep on going sa pagpapatawa just because dun ka nakilala ng mga tao. Kaya naman, yung mga nandun sa tao sa Blue App, lagi akong tinatanong na bakit ako nagpalit ng content, bakit hindi na comedy yung content ko doon, ganyan, or bakit nawala na yung tandem namin. For some reason nga, sabi ko, gusto kong bumalik dun sa core ko. Although, alam ko rin naman na nakakatawa talaga ako. Parang naging joker din naman talaga ako dun sa mga barkada ko, ganyan. Pero hindi ko naman siya ina-expect na sa ganun nga ako makikilala sa comedy. Hindi ko naman sinasabing masama yun. I actually enjoyed it. Pero minsan nga, nakakapagod siya. In a sense na dahil hindi ako yun 100% siguro. Kaya may times na napapagod talaga ako siyang gawin. Mamaya along this vlog, ikukwento ko sa inyo yung mga ganap ko sa buhay at mga plano natin in the future. Pero as of now, gusto ko muna ikwento sa inyo mga nangyari sa atin sa buong linggo. Kasi actually nakita ko tong ganitong klaseng vlog or ganitong klaseng content kay Benedict Cua. So dumating na ako sa punto kasi na parang iniisip ko na ginusto ko ba talaga maging content creator? Gusto ko ba talaga itong ginagawa ko na to? Merong yes and merong no. Yes, because nung ginawa ko na siya, marami na akong nakikilalang tao na parang sinasabi na, you make us laugh, you inspire us, lalo na yung sa mga ibang bansa na parang sinasabi na nawawala yung stress kapag pinapanood yung content, kapag pinapanood kita. So somehow, along this journey, na-enjoy ko na rin naman talaga siya, kaya parang ang hirap niya na rin bitawan. No, kasi hindi ko naman talaga pinangarap ng public life. All of a sudden, parang may 100,000 na or yung 100,000. May mga ipangilan-ngilan ng tao na nangingialam sa buhay ko. Alam mo yun, minsan hurtful na yung words. Pero nagigets ko naman na hindi siya mawawala mo, especially kung ito talaga yung tinahak mo industry. So ngayon, siguro maglalabas na tayo ng weekly vlog dito sa YouTube channel ko. Start natin siya slowly. Kung kaya ko siyang gawin ng mas madalas, edi mas maganda. Kung hindi ko siya kayang gawin ng mas madalas, hindi ko na ipipressure yung sarili ko just like what I did before. Alam niyo ba, nung first week ng March, feeling ko sobrang dami kong pinagdaanan kasi nagkasakit ako. Galing ako ng Manila for work and then pag uwi ko ng Laguna kasi doon talaga ako nag-stay, nagkasakit ako as in parang nilagnat ako ganyan. And then the next day after that, nag-gym ako. Nung nag-gym ako, grabe sobra. Pagtapos kong mag-gym, wala na, sumakit na talaga buong katawan ko and then I think na-injure yung shoulders ko na nararamdaman ko na rin naman habang nag-workout ako pero pinilit ko pa rin. Mali. Minsan, pag masakit talaga, huwag nyo nang pilitin. After noon, umuwi ako dito sa Mindoro. After ko umuwi dito sa Mindoro, na-injure naman ako, na-aksidente ko ako sa motor. Yun yung nakita nyo photo dun sa Facebook page ko. So, ito, ipapakita ko lang sa inyo. Ito yan. Na-injure yung mukha ko. Kasi paliko ako nun eh. And then, ito, kunyari yung motor. Ganyan, di ba? Tapos, may batong malaki. So, gumanon yung motor. Tinapon ako ng motor. Tapos yung motor, bumagsak lang ako. Ako yung nag-dive ng ganon. Nabangasan yung mukha ko. I don't know kung nakikita niyo ba sugat yung lips ko tsaka itong baba ko. Pero magaling na siya ngayon. Luckily, okay ako. Wala namang anything serious na nararamdaman. Pero hindi pa ako nakakapagpa-check up. Pero last week, nakabalik na ako sa gym. So ngayon, pupunta tayo ng gym. Finally, actually, nandito na tayo. After almost 1 month yata na wala ako sa gym dahil pabalik na sana tayo sa gym nagkasakit tayo. So pagka-recover naman natin galing sakit na-accident tayo. So ngayon, babalik tayo sa gym and na-miss ko to. So samahan niyo lang ako.
1 month ako walang buhat. Medyo na ako panibago. Nakapasok nga rin. Ito na ilaw dito. Ano guys yung gym ko? Dito ako nag-gym. Sa kabila. Nandun yung beach. Kaya favorite ko tong gym na to kasi after ko mag-workout, may sunset. So yun. Grabe yung guys, tapos na tayo mag-gym. It was a very quick workout. Parang mga 1 minute lang yan. 1 minute. Mga isang oras lang. Hindi pa ako pwedeng mag-force ngayon ng mga muscles kasi kakabalik ko lang. Also, baka ma-injured ulit tayo. Alam nyo, itong linggo na to, grabe din yung reminiscing ko kasi gusto ko sana ng Dubai Chewy Cookie. Hindi pa ako nakakakain ng Dubai Chewy Cookie. Basta ako nag-ask ako ng kaibigan. Sabi ko, samahan mo naman ako kuya para kumain ng Dubai Chewy Cookie kasi nga medyo mahal. So sabi ko, hati tayo. Hati. Hindi ko kasi nagigets yung punto na bakit ako gagastos ng 120 pesos para sa isang maliit na bilog na ganyan ng Dubai Chewy Cookie. Pero, ayun, nagtitipid lang talaga. Pagdating namin ng Town Plaza, para nga sana bumili ng mga pagkain, nakita ko yung mga dati kong tinuturuan lang sa dance sport. That's why tumigil ako ng konti. Tapos, nangumusta ganyan and chinek ko sila. It was fun. Ang lakas makapaalala nung bata pa yung mga pinagagawa namin nung college kami. Sa mga hindi nakakaalam sa inyo, nag-dance sport po ako dati. Sumasayaw talaga ako. Pero hindi ko alam ngayon bakit ang tegas na ng buto ko. Dito tayo ngayon sa dati kong school. Nag-reminisce lang tayo ng mga bagay na ginagawa natin dati. Nakakamiss yung school. Nag-vlog ako Ay, attorney. Dati kong trainer. Kakagaling ko lang. So far, stand out sa Nakakamiss dito sa school namin guys. Dito yung unvolleyball court namin dati. Tapos dito guys, kasi medyo athletic tayo. Nag-volleyball ako, so dito kami naglalaro. Tapos dito, softball field to dati. Ngayon, sementado na. So, tinanggal na nila yung mga sports na yun pag intermediate guys. Simula grade 1 yata dito. Grabe. Medyo sumasakit pa rin yung balikat ko. Medyo nag-aalalay pa rin ako sa gym. Kaya kung napapansin niyo yung physique ko medyo pumayat, medyo nagkaroon ng konting fats ulit. So, okay lang yan. We will take things slow. If there's something that I learned in life talaga, you just always have to trust the process and do the things that you have to do. Huwag mo masyadong i-pressure sa sarili mo kasi at the end of the day, kapag ganun yung ginawa mo, you'll end up burning out yourself. Darating ka sa punto na gusto mo nang tumigil. And mawawalan ng sense yung pagsisimula mo ng isang bagay kung in the end, hindi naman sustainable pala yung ginagawa mo. So, you really have to just chill, live your life at the moment. Enjoy the things that you can also. So, while you grind, make sure that you take care of yourself as well. Grabe, this week lumuwas din pala ako ulit kasi meron akong trabaho at niluwasan ko rin talaga yung corporate job ko. Alam niyo, isa sa mga beauty na iniisip ko na pag lumuluwas ako is nakakain ko yung mga bagay na hindi naman ko usually kinakain. Kasi kapag nandito ako sa bahay, puro chicken breast lang talaga. Puro healthy foods. Mga clean food, ganyan. Mga diet food talaga. Kasi nga, gusto ko talaga i-build yung katawan ko. Dahil nga, magsa-summer na. At nararamdaman nyo ba ang init? Grabe dito sa amin, 42 degrees. 42 degrees sa San Jose Occidental Mindoro. Kaya naman, sobrang init talaga. Grabe ngayon, guys. Kaya, 5:25 na. Paluwas tayo ng Manila kasi meron tayong mga trabaho. Punta ako ng office din. And meron tayong aatid ang mga events. Ito yung struggle kapag by land. Medyo matagal. Almost 12 hours. Papunta ng Manila mula Mindoro. Sarap na may nakap noodles. Guys, nandito na tayo ngayon sa Laguna. The day after I arrived sa Laguna, meron ako event na pinuntahan. Medyo kailangan smart casual. Hindi kasi talaga ako marunong magdamit ng smart casual. Lagi talaga akong rugged or street style, ganun. Kaya naman, nag-panic buying ako. Kasi wala akong dalang damit. Kaya nung paglapag ko ng Manila, bumaba muna ako sa isang mall at nag-panic buying po ako kung anong isusuot ko. Napa-shopping pa nang wala sa oras. Hindi ako masyadong mahilig bumili ng mga damit in the past. Pero ngayon na-appreciate ko na siya. Ganun pala yung feeling
kapag ini-enjoy mo at hindi mo iniisip yung gagastusin mo. Also because 30% din na off yung nabili ko. It's actually freeing knowing na mabibili mo yung mga gusto mo. Not like noon na nung mga bata-bata pa tayo na ang dami natin energy pero wala tayong pera. Pero ngayon, somehow, thank you Lord na meron naman tayo kahit pa paano. What's up guys? Today is Sunday and I'm trying to look for something. I'm trying to look for a good hoodie. Stress ako kaya tara mag-retail therapy. Dito ako sa SM Aura today. Feeling ko ang taba ako. Pero pag nagtitimbang ako, I'm only 68, dati 70. Pero 70 talaga yung maintaining weight ko. Dapat magza-Zara ako. Eh wala naman palang Zara dito. Pero nung pupunta ang birthday party ngayon, and the dress code dapat ay smart casual. Wala akong siya dalang damit kasi nga papasok din mga office tomorrow. So ayoko na magdala at ayoko na ma-hassle sa pagdadalang damit. That's why ang mga dala ko t-shirt lang. So ngayon, i-layer na lang natin yung t-shirt natin. Wala sila nung hinahanap natin. Brush ka na lang. Let's try sa brush ka. Siya. I don't like leathers. Mahirap. Okay guys, so hanap ko talaga ay hoodie and you saw this. So bagay naman siya. Okay guys, so okay na ako dito. At dahil naka-sale siya, mabibili pa natin yung cap. Okay guys, so ngayon taon, sabi ko talaga gusto ko na may color. Ayokong matakot magsuot ng walang kulay, but this one's calling me. Thank you. Okay. Now we can go back to our agenda, which is the birthday party. Alam niyo, isa talaga sa mga New Year's resolution ko ngayon ay talagang maging active. May it be physical or may it be sa mental aspect ng buhay or sa intellectual aspect ng buhay ko. Minsan kasi feeling ko masyado na tayong naapektuhan ng advancement ng technology na parang minsan masyado tayong nakabantay sa social media, nag-doom scroll tayo, ganyan. And because of that, naapektuhan yung way of thinking natin katulad ng minsan nako-compare natin yung progress natin sa ibang tao. So ako, I'm trying to avoid that as much as possible, as much as I can. By the way guys, napagawa ko na nga rin pala yung bahay namin. Nakapagpa-renovate na rin kami ng bahay. This year, I'm super thankful and blessed. Actually, I've been through a lot last year, this year. I'm trying to change my bad habits. I'm trying to change the worst parts of my life last year and try to be better this year. Sobrang dami kong pain talaga last year. I actually underwent therapy last year. I am slowly acknowledging na talagang healing isn't straightforward. This is also a reminder for everyone na it's okay not to be okay, really. So honestly, right now I'm in that stage wherein I'm trying to also forgive myself for everything that I've done to really move forward. If I keep on going back to the past, to the things that have hurt me, to the people whom I have hurt as well, you know guys, change is inevitable. Sabi nga nila, there will be people or there will be things na dadaan lang sa iyo just because they want to teach you a lesson, and you have to take that lesson, may it be negative or positive, because it will help you as a person to grow and it will help you to stay motivated for you to achieve things in life, you know? Hindi naman tayo forever nandun sa mali natin or hindi rin naman tayo forever na nandun sa mga magagandang ginawa natin. There will be a time na mawawala tayo dito. Ano ba yung purpose natin in living? It's for us to learn. Alam ko maraming naninibago talaga sa inyo kasi nga ang dami rin talagang changes na nangyayari. Pero alam nyo yung guys, yung mga changes na yun, kailangan natin yun mangyari in order for us to grow, in order for us to move forward, in order for us to achieve greater things. Change can really be scary kasi nasanay na tayo sa mga bagay-bagay and we got used to doing this, being with that person. Hindi kasi siya pwede. Hindi pwedeng nandun lang tayo lagi sa comfort zone natin. Kailangan lalabas tayo at some point, especially kapag hindi naman na aligned yung visions and goals ninyo sa buhay. Hindi rin naman pwedeng maiwan ka. Everyone should move forward. Everyone should heal in their own pace, in their own time. Root for them and be happy for them.
and wish them well. Hindi naman dahil nag-part ways kayo or ang ihihilingin mo na sa kanila ay mga masasamang bagay, di ba? Sometimes when we are mad or pag galit tayo sa ibang tao, we are being clouded with bad thoughts. Actually, last year naranasan ko yun, naramdaman ko yun, and there were things that I'm not proud of. Kahit anong sabihin ko na I was mad, I was furious at that time, that I despised them, that's not an excuse for you to do bad things to others. So talaga naging malaking lesson yun sa akin. So right now, the only thing that I can do is to be better, to remove this hatred in my heart, and to keep moving forward, to keep on going. So actually guys, this year, I really am planning to do a lot of things. One of the reasons talaga why I changed my content sa iba't ibang platform is because I want to realign myself into different brands. Then as well, there's something that I really want to do this year that I am planning to pursue. Nag-iipon lang ako ng lakas ng loob at ng pera ng konti para naman kahit papano may pangsabak tayo sa giyera na papasukin natin. Kaya may mga changes kayo nakita din sa mga ginagawa ko. Alam niyo, minsan ito talaga isa sa mga struggles ko sa paggawa ng content is hindi ko naman kasi cross-post yung mga contents ko everywhere. Iba yung content ko sa Blue App, iba yung content ko sa Black App, now iba yung content ko dito sa YouTube. Actually, masaya din siyang gawin in a way kasi nakikita yung ibang side of me. I don't want to be known na something funny lang naman, or I don't want to be known as parang walang kwenta lang magsalita. I also want to be known as someone na may iba pa pala siyang kayang i-offer, or pwede rin pala siyang maging model, ganun, or pwede rin pala siyang maging yapper, pwede rin pala siyang maging host, ganyan. I want to think that I can offer a lot of things for you guys to be entertained. I still keep on doing the things that I'm doing. It's just right now, gusto ko lang dagdagan yung skill set na alam ninyo na meron ako. I hope you keep on supporting me. So yun guys, tapusin na natin tong video na to dahil nag-overheat na yung camera ko. If you like this video, please leave this video a thumbs up, and sana i-share ninyo yung video na to, and sana supportan nyo pa rin ako despite all these changes na nangyayari sa atin. And I promise you guys, I will still entertain you the best way I can, the best way I know how. Sa ganitong klase ng videos, marami akong mapapakita at share sa inyo. I am very sure of that. Pero dito mapapakita ko sa inyo mga nangyayari talaga sa akin sa isang buong linggo. If you guys are interested to that, leave a comment below kung ano pa yung mga gusto nyo makita at mapanood sa akin. Sa mga nakaabot na hanggang dito sa video na to, maraming salamat sa inyo. Solid kayo guys. Thank you so much for watching this video. So please do subscribe to this channel. I will be seeing you guys on our next video.